Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Pitri kapatid, sagot kita. Mga masama, lagot ka na. Ang babangga, magigiba. Aaksyon na agad sila! Sa ulo ng bakbakan ngayong gabi, namamasukang kasambahay Santa Cruz, Maynila. Minamaltrato raw ng mga amo, kaya hindi na nag-aksaya ng oras ang ambush para palayain ang pobreng biktima. Hindi palaos ang Akyat Bahay Gang. Mas aktibo sila ngayong usong bakasyon. Mga bakasyonista, lalo na mga nakatira sa subdivision, ang kanilang mga target. Alamin ang kanilang modus, pati mga gwardya, nilalansi nila. At live nating aksyonan ang reklamo sa pasaway na traffic police sa Manila Police District na may sariling checkpoint sa Padre Faura. Ang bawat jeepney driver may toll fee na 2,500 pesos lang naman. Hoy! Magandang hapon mga kapatid, tapos na ang pagragasa ng trosong gumiba sa ilang bayan sa Mindanao. Pero hindi matatapos ang malatrosong pwersa ng programang ito para gibain ang kasamaan ng buong kapuluan. Torpidong troso ang dala namin para wasakin ang mga manloloko sa bawat pamayanan. Kaya mga tol, lerto lang kayo dahil bakbakan na. Mga tiwali at pabaya, walang kawala, pananagutin, ambush. Isang ama mula Bohol dumulog sa amin para iligtas ang anak na namamasukang kasambahay sa Santa Cruz, Maynila. Ang among nagmaltrato, reregaluhan ng otoridad ng kaso. Dahil sa mabilis kumilos ang ambush, ay magpapaskong malaya na sa kalupitan ang pobreng biktima. Lumabas pa mula Bohol si Ginoong Samuel Rimando para magpasaklolos sa amin. Nakarating kasi sa kanya na minamaltrato ang kanyang anak na si Grace na namamasukang katulong sa Santa Cruz, Maynila. Binuhusan ng pinakulong tubig ang dalawang kamay niya. Tapos, yung buhok niya, di ano-ano sa... Ang buhok ng bata ko, gunita ng ano, ng amo niya. Nakilalang si Elizabeth Gao na isang Chinese national ang amo ni Grace. Sa halos 8 buwan itong pagtatrabaho sa pamilya Gao, hindi pa raw ito nakakatikim ng sweldo sa kanyang amo. Gusto ko kunin ang anak ko. Tapos, kung pwede pa sana, sir, yung amo niya, kuan ko, kanang mapriso siya ba? Nilapit namin ang kaso sa Women's Desk ng MPD. Agad ikinasa ang operasyon. Sa bahay ng mga Gao, 2 babae na sinasabing recruiter ni Grace sa Bohol ang lumutang. Hindi yun siya binuhusan. Mabait yung amo namin. Isang Tenyente Gilbert Cruz ng MPD ang tumawag at tinangkang pigilan ng operasyon. Pero hindi rin ito kinagat ng mga operatiba. Matapos ang 3 oras ng pag-aantay, biglang sumulpot si Grace, bit-bit ang 15,000 na sweldo raw niya sa 8 buwan. Ayun ka, isulti sa tinoon. Hindi mo buwag ang inilit tubig. Napasok. Sa presinto, ikunento ni Grace ang lahat. Base nga rito sa statement, sinasaktan siya, sinasabunutan, at ang pinaka-worst doon ay yung binuhusan siya ng kumukulong tubig sa kamay niya. Kasi daw ay ang reason, mabagal daw siyang magtrabaho. Tanging asawa lang ni Elizabeth na si Winston ang lumutang sa presinto. I-deny ko yan dahil wala naman akong ginagawa. Pero ang hihit ng pulis. Elizabeth daw ay kakasuhan natin ng physical injuries. Tapos yung tinitignan ko pa rin yung violation ng labor code against dito kay Mrs. Elizabeth. Nasa linya po ng aming telepono ngayon si Colonel Fidel Posadas, ang Deputy Director ng Manila Police District. Magandang hapon po, Colonel Posadas, sir. Magandang hapon sa mga makikiting na tulpo. Ay, salamat po, sir. Sir, Merry Christmas. Apo, Merry Christmas po. Una po sa lahat, nais ko lang pasalamatan ng inyong Children of Women's Desk, lalo na kay Major Araulio na sinamahan mo kami. Pero, mukhang kulang pa, sir, dahil mukhang hindi yata masasampahan ng kaso itong mga suspect dahil
mukhang mayroong kaibigan na si Teniente Cruz daw ng MPD at ito balita ko AD Camp mismo ng direktor natin diyan si Colonel Gutierrez. Totoo ba ito, sir? Walang ginagamit na ADCAM ang ating district director ngayon. Okay. Sapagkat si Colonel Gutierrez ay senior superintendent pa lamang at malamang itong magkatapusan o mga first week ng January para labas yung kanyang pagka-general ay saka pa lang siya kukuha ng ADCAM niya. Okay, sir. Well, anyway, kung hindi ito totoo, dahil kilala ko naman po itong si Colonel Gutierrez, kaibigan ko yan, siguro ginamit-gamit lang nitong Lieutenant Cruz, at sinasabing siya nagpakilala, pero bagkos ay hindi pinakinggan ito ng Children and Women's Desk. Ang gusto lang mangyari ng pamilya ng biktima, sir, makasuhan po yung kanyang malulupit na amo, Colonel Posada, sir. Papatawag ko mismo si Mitch Araulio ngayon din pagkatapos natin mag-usap at i-review ko yung kaso na kaumang at sisiguraduhin natin na makakasuhan at makukulong itong nagkasalang ito. Okay. Well, kung ganun, sir, ako nagpapasalamat at wala na ho tayong pag-uusapan pa. Thank you very much sa speedy na action, sir. Magandang hapon po sa inyo. Merry Christmas sa inyong lahat. Apo, salamat po. Sa pagbabalik ng tumitibag sa mga abusado at parumbado, reklamo laban sa isang traffic police dahil sa illegal raw na panghuli. Action na natin live. Sa pagbabalik ng pinakamaangas sa pinakamatapang na palabas sa telebisyon, mga kalalakihang nagpapanggap na kaanak kuno para nakawan at limasin ang laman ng inyong bahay, huli sa bitag ng T3 Abangan. Sa saludo, kapatid nating nagtayo ng isang daycare center para sa mga kapatid nating dumagat na nasa bundok. Ang kanyang kabayanihan ating sasaladuhan mamaya. Sa Good Afternoon Presinto, saan lupalop na stasyon ng pulis itong si Jun Sabayton? Alamin